Ang isda, alisin mo sa dagat, patay. Pero yung dagat, kahit walang isda, dagat pa rin. Ang puno, bunutin mo sa lupa, patay. Pero yung lupa, kahit walang puno, lupa pa din. Tayong mga tao, apart from God, patay. Pero si God, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Kumakatok po si Jesus sa puso ng bawat isa sa atin. At nais po lagi tayong paalalahanan, i-remind na papasukin natin siya sa buhay natin, sa puso natin. Makipag-fellowship tayo sa Kanya, kilalanin natin siya. Huwag tayong maging masyadong selfish. Huwag tayong matuon sa mga bagay sa mundong ito kasi lahat ng nandito sa mundong ito is mawawala. Pero siya at ang Kanyang salita ay hindi mawawala. Nasa Kanya yung eternal life. Yun yung ino-offer niya sa bawat isa sa atin. At hindi natin ito matatagpuan sa kung sino man o sa kung ano man. So muli po, God is knocking at our hearts, lovingly reminding us na gaya nung unang nabanggit ko na isda at puno, apart from sa kanilang dapat kalalagayan, tayo na dapat kay God, kay Jesus, is kung wala tayo sa i-design ng Lord para sa atin, we are dead. So sana po isipin natin mabuti, i-meditate natin yung mga ganitong bagay kasi ito yung napakahalaga. Sana makita natin yung talagang power ng salita ni Lord na isin natin kasi ito is eternal. Hindi ito basta religion, hindi ito basta yung issue na marami kang alam o matalino ka. Ito po is para sa ating salvation. Ito po is para i-remind tayo kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Be convinced. Paano natin malalaman yon na mahal tayo ni Jesus? Read His words, read the Bible, and pray with faith. So God bless po sa bawat isa.